Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Araw ng operasyon ni Sir Kenneth at kita ko sa mga mata ng mga magulang ni Sir ang labis na pag-aalala. Muli kasing sinabi ng doktor na wala pa rin daw kasiguraduhan kung 100% successful ang operasyon at may tendency pa rin na hindi na muling makakalakad si Sir Kenneth. Depende pa rin daw iyon sa response ng katawan ng pasyente. Pagkatapos ng operasyon kaagad din naman itong inilipat sa isang private room. Mananatili ito sa hospital hanggang sariwa pa ang kanyang sugat dulot ng operasyon. Siyempre, hindi ko siya pwedeng iwanan dahil ako ang tagapag-alaga niya. Mom, bakit hindi ko pa rin nararamdaman ang paa ko? Bakit pakiramdam ko wala pa rin akong lakas? Ilang araw nang naka-confine dito sa hospital si Sir Kenneth, pero sa halos araw-araw na nagdaan ito palagi ang tanong niya sa kanyang mommy. Bakas na din sa hitsura nito ang pagkayamot. Ako ang kinakabahan sa mga ganitong tanong eh. Iho, huwag kang magmadali. Nakausap ko ang doktor mo kanina at sinabi niya sa akin na hindi basta ang proseso na pagdadaanan mo. Kailangan mo pang dumaan sa therapy para muling makalakad. Huwag kang mag-alala, mag-hire kami ng magaling na therapist para sa iyo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pagalingin muna ang sugat mo para maumpisahan na ang proseso. Mahabang paliwanay ni Madam Arabella. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang unti-unting pagbabago ng hitsura ni Sir Kenneth. Titig na titig ito sa kanyang ina habang nababanaag ang sobrang lungkot sa mga mata nito. Sinasabi niyo po ba na wala pa rin kasiguraduhan na muli akong makalakad? Na posible akong maging lumpo habang buhay, tanong nito sa ina. Hindi naman nakaimik si Madam Arabella. Alam ko naman, Mom eh. Nararamdaman ko sa sarili ko na walang ipinagbago ang katawan ko. Wala pa ring nararamdaman ang binti ko at alam kong may mga bagay kayong inililihim sa akin, galit na bigkas ni Sir Kenneth. Bakas na sa boses nito ang matinding pagdaramdam kaya kaagad akong napalapit sa kanila. Sir, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Akala ko po ba wala kayong balak na sumuko? Nandito na po tayo, nag-uumpisa na kayo at sana naman huwag po kayong mawala ng pag-asa, sabat ko sa pag-uusap nilang mag-ina. Napansin ko kasi na may namuong luha na sa mga mata ni Madam Arabella at nag-aalala ako na baka kung ano pa ang masabi nito kay Sir Kenneth. Baka may masabi ito na mas lalong maging dahilan para panghinaan ng loob ang anak niya. Nararamdaman ko na wala na akong pag-asa. Alam ko iyon dahil katawan ko ito. Sana man lang, sa umpisa pa lang, hindi niyo na ako pinaasa pa. Sana man lang sinabi niyo sa akin na habang buhay akong maging inutil. Halos sumigaw na si Sir Kenneth habang sinasabi ang katagang iyon. Sa isang iglap biglang naging mabangis ang kanyang aura. Pareho kaming hindi nakasagot ni Madam Arabella. Useless ang pananatili ko sa hospital na ito. Useless ang operasyon na ito kaya iwi niyo na ako, muling wika nito. No, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. May ilang porsyento ang ibinigay ang doktor mo para makalakad ka ulit. Kaya nga nandito tayo sa hospital eh. Kaya nga. Mom! Please, tama na. Huwag niyo na akong bigyan ng false hope. Luwi niyo na ako sa bahay at gusto ko na lang ng tahimik na buhay, galit nitong sagot sa ina. Napatitig sa akin si Madam Arabella sabay tango. Sir, hindi. Shut up. Hindi ko kailangan ang opinyon mo kaya itikom mo na iyang bibig mo. Galit na sigaw sa akin ni Sir Kenneth. Natamim naman ako. Sa kauna-unahang pagkakaon simula nang pinagsilbihan ko siya, ngayon niya lang ako napahiya ng ganito. Biglang naumid ang dila ko at hindi ako nakapagsalita kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ken! Anak! Huwag ka namang ganyan kay Ella. Hindi mo ba alam na sa dinami-dami na dumaan na tagapag-alaga mo siya lang itong nakatagal? Huwag kang magalit sa kanya eh. Saway naman ni Madam Arabella sa anak. Parang walang narinig si Sir Kenneth bagkos matalim akong tinitigan. Gusto ko nang umuwi ng bahay. Pakiasikaso na lang ng release paper ko. Malamig na sagot nito sa ina. Wala nang nagawa sila Madam Arabella kundi iuwi si Sir Kenneth ng bahay. Nagwawala na din kasi talaga ito sa hospital at pati doktor na gustong kumausap sa kanya ay nasigawan niya na. Feeling ko nga bumalik na naman ito sa dati or lumala pa nga eh. Mahigit 6 na buwan ang matuli na lumipas. Balik sa dati si Sir Kenneth at hindi na muli itong lumalabas ng kwarto. Nakabantay naman ako buong oras sa kanya dahil baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya.
Sir, ikukuha ko lang po kayo ng makakain. Dito lang po kayo, isang umagang wika ko sa kanya. Get lost. Sa palagay mo ba makakaalis ako sa lintik na silid na ito kung wala ang lintik na wheelchair na iyan? Ayaw na ayaw kong makikita ang pagmumukha mo sa silid na ito. Malamig ang boses na sagot nito. Halos araw-araw kong naririnig sa kanya ang katagang iyon kaya wala nang epekto sa akin. Hindi ko na pinapansin dahil sanay na ako bagkos mabilis na akong lumabas ng kwarto para kumuha ng pagkain niya. May mga gamot kasi itong iniinom kaya kailangan niya talagang kumain sa tamang oras. Pagkatapos kong makakuha ng pagkain nito ay muli akong bumalik ng kwarto. Hindi ko maiwasang mapasigaw nang mapansin ko na wala na sa kama si Sir Kenneth. Nakahiga na ito sa sahig at namimilipit sa sakit. Ahay! Sir, ano ang ginawa niyo? Bakit? Ano ang nangyari? Taranta kong wika at kaagad na inilapag sa ibabaw ng mesa ang pagkain nito. Mabilis ko siyang dinaluhan at pilit na inaalalayan na makatayo para maibalik ng kama. Pero hindi ko kaya, ang bigat niya pala. Inutil. Inutil. Narinig kong bigkas niya. Pumiksi pa ito sa pagkakahawak ko kaya sa inis ko binitawan ko siya at galit na tinitigan. Kung hindi ka lang sana duwag, baka nakakalakad ka na ngayon, galit ko namang sigaw sa kanya. Abat, wag niya akong maballshoot, ballshoot ngayong kaunting-kaunti na lang ang reserba kong pasensya para sa kanya. Papatulan ko na talaga siya sa pagsusungit niya. Anong sabi mo? Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdadaanan ko ngayon, kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Galit na naman na sigaw ni Sir Kenneth sa akin. Nagtatagis na naman ang kanyang bagang habang galit na nakatitig sa akin, kaya naman kaagad na akong tumayo at dumistansya sa kanya. Mahirap na. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya at baka kung ano ang magawa niya sa akin. Ang alin po? Na-bullshit ka nga or iyong sinab ko na duwag po kayo? Totoo naman ah. Duwag po kayo dahil imbes na subukan nyo lahat ng payo ng doktor, para gumaling na kayo, mas gugustuhin nyo pang magmukmok sa kwartong ito na magtantrums araw na parang paslit, sagot ko naman sa kanya. Pinamaywangan ko. Pa ito pero lalong naningkit ang mga mata nitong nakatitig sa akin dahil sa galit. Ang lakas na loob mong sumagot-sagot sa akin. Hindi ko na kailangan nagserbisyo mo kaya lumayas ka sa harapan ko. Out, galit na sigaw nito sabay turo ng pintuan. Parang walang narinig at naupo lang ako sa kalapit na sofa habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Oops, hindi ikaw ang magdedesisyon kung sisante ba ako or hindi. Siya nga pala, wala sila mommy at daddy mo. Nasa resort sa Visayas kaya wala kang choice, kundi pagtiyagaan muna ang maganda kong pagmumukha, ngiting-iti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na natigilan ito habang titig na titig sa akin. Hindi na ito sumagot pa pero may kakaiba akong nababasa sa mga titig niya. Parang may something na hindi ko mawari kaya muli kong naramdama ang malakas na pagkabog ng puso kasabay ng pag-iwas ng tingin ko sa kanya. Tumayo na din ako para sana iwasan ang titig niya. Naglakad ako patungo sa mesa kung saan nakalagay ang kanyang pagkain at muli ko itong sinulyapan. Napansin ko na nagpupumilit na itong makatayo kaya naman mabilis akong napalapit sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Alam mo bang pwede kang mabagok sa mga ginagawa mong iyan? Sagot ko sa kanya at mabilis ko itong hinawakan sa baywang. Pilit ko isyang iniangat para sana maibalik siya sa kama. Naging cooperative naman ito at mahigpit din ang pagkakapit niya sa akin, kaya kahit na sobrang bigat niya maayos naman siyang naibalik ng kanyang kama. Iyon nga lang halos maputol ang ugat ko dahil sa bigat niya at akmang lalayo na. Ako sa kanya nang maramdaman ko ang biglang paghawak nito sa braso ko. Where are you going, Amuzana? Seryoso ang boses na tanong nito. Halos maduling na din ako sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko, kaya hindi ko maiwasang mapalunok ng sarili kong laway. Teka lang sir. Harassment iyan. Hindi na po ito kasa, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang biglang paglapat ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. Para akong naging tuod at hindi nakakilos. Pati yata utak ko biglang nag-freeze at hindi na nakapag-isip ng tama. Basta ang alam ko, death is ni Sir Kenneth ang bibig ko. Sobrang init ng kanyang hininga na dumadampi sa pisngi ko na nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong katawan na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko.
Sabagay, first kiss ko nga pala ito. First kiss ko at feeling ko nangangapal na ang labi ko sa ginagawa sa akin ngayon ni Sir Kenneth. Para itong gutom na halimaw sa ginagawa niya, lalo na at bigla kong naramdaman ang isa niyang palad na humahaplos sa kaliwa kong dibdib. Kahit na medyo makapal itong shirt na suot ko, ramdam ko pa rin ang init na nagmumula sa palad niya, kaya napasinghap ako at kaagad na napalayo sa kanya. Teka lang, first kiss ko iyon eh. Wala sa sariling bigkas ko habang hindi makatingin ang diretsyo kay Sir Kenneth. Sobrang init ng mukha ko dahil sa hiya at parang gusto kong maiyak. Sabi ko nga, first kiss mo iyon. Kaya pala para kang tude. Walang kabuhay-buhay, narinig kong sagot nito. Napasulyap ako sa kanya at kaagad kong napansin ang kakaibang ngiti na nakaguhit sa labi nito. Hindi na siya galit at parang masaya na siya ngayon. Bakit kaya? Sir, bakit niyo po iyon ginawa? Hindi po iyon kasama sa kontrata. Parang naiiyak kong sagot sa kanya. Feeling ko talaga namamaga ang labi ko dahil sa ginawa niya. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang init ng kanyang labi na humaagod sa bibig ko. Hindi din naman kasama sa kontrata ang pagsagot-sagot mo sa akin. May narinig ka bang reklamo sa akin? Wala, di ba? Kaya quits na tayo, ngiting-ngiti nitong sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Kakain na ako and after this, samahan mo ko sa labas. Gusto kong maligo sa pool, muling wika nito. Kaagad akong napaangat ng tingin at tinitigan siya. Po, maliligo kayo ng pool? Marunong po ba kayong lumangoy? Nagtataka ko namang tanong sa kanya. Muli ako nitong inisihan bago sinagot. Hindi mo naman siguro ako hahayaan na malunod, di ba? Makahulugan nitong sagot. Hindi ko maiwasang mapalunok ng sarili kong laway. Bakit parang naging iba na naman siya ngayon? Sa kauna-unahang pagkakataon, gusto niyang maligo sa pool. Tapos, ano ang magiging papel ko sa kanya? Babantayan ko ba siya or sasamahan na magtampisaw sa pool? Ang tanong, kaya ko ba siyang sagipin kung sakaling hindi siya marunong lumangoy? Heist, parang gusto kong magsungit na lang siya, kaysa naman may paganitong eksena pa siya. Ano na? Tatanga ka na lang ba? It's getting late kaya iabot mo na sa akin ang pagkain. And, gusto ko subuan mo ako para naman sulit ang sweldo sa iyo ni Mommy. Muling bigkas nito na labis kong ikinagulat. Ano daw? Susubuan ko daw siya. Mahabaging langit, baka epekto ito sa pagkakalaglag niya sa sahig kaya ganito na siya mag-isip ngayon. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa pagsipsip niya sa labi ko tapos gusto niyang subuan ko siya ngayon. Gosh, ano ba? Bakit naging ganito si Sir Kenneth? Ella, bilis. Gutom na ako, demanding na wika nito. Wala akong choice kundi ang kunin ang kanyang pagkain at muling lumapit sa kanya. Iniiwasan kong tumingin sa kanyang mga mata dahil feeling ko nalulunod ako sa mga titig niya. Isa ito na po, sir, sagot ko sa kanya sabay abot ng isang bowl ng oatmeal. Tinitigan niya lang ako at sininyasan na maupo sa tabi niya. Pilit ko naman itong winisyan. Kaya niyo na pong kumain mag-isa, sir. Hindi naman po siguro napuruhan ang kamay niyo para magpasubo pa kayo sa akin, di ba? Hilaw ang ngiti sa labi ko habang sinasabi ang katagang iyon. Tinaasan ako nito ng kilay bago ito nagsalita. Sino ba ang amo sa ating dalawa? Inuutusan kita kaya sundin mo ang sinabi ko. Gutom na ako, Ella, ha, at kapag hindi ka pakikilos, ikaw talaga ang kakainin ko. Seryosong wika nito habang may pagbabanta sa tono ng kanyang boses. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Ano daw? Kakainin niya ako. Ano siya, kanibal? Kumakain ng tao. Wala din naman sa hitsura ng pamilya nila Madam Arabella na may pagka-aswang . Lalong hindi aswang itong si Sir Kenneth dahil hindi ko pa ito napapansin na nagbabago na anyo. Po? Ako? Kakainin niyo? Bakit po, vampira po ba kayo? Nagtataka kong tanong. Kaagad naman umalingaw sa buong paligid ang malakas nitong pagtawa. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit siya tumatawa. Hindi ko din alam kung matutuwa ba ako dahil ito ang unahang pagkakataon na tumawa siya simula noong nakalabas siya ng hospital pagkatapos ng operasyon niya, or malulungkot dahil alam ko naman sa sarili ko na ako ang pinagtatawanan niya . Pero ano man ang reason, kailangan ko siyang sakyan dahil baka sungitan na naman ako. Vampira? Are you kidding me?
Saan ka bang lupalop ng planeta galing at hindi kayang intindihin ng utak mo ang sinasabi ko? Tawang-tawa pa rin na sagot nito sa akin. Iningusan ko ito. Mukhang lumuwag yata ang tornilyo ng amo ko dahil sa pagkakahulog niya sa kama. Biglang nag-iba ang ugali eh. Nitong mga nakaraang buwan, galit ito sa mundo pero iba na ngayon. Tawa na ng tawa na parang baliw. Ay Sazeth, ano ang hindi ko naintindihan? Sa susunod po kasi, huwag kang magsalita ng mga bagay na mahirap paniwalaan. Hindi naman po siguro kayo aswang para kaya nyo akong kainin, nakalabi kong sagot. Lalo naman itong napahalakhak ng tawa. Puno ng patatakang tinitigan ko lang siya. Ano ba? Ano ang nangyari sa kanya? Kailangan ko na bang tawagan ang mga magulang niya para ibalita na nababaliw na ang anak nila? Wala na kasing ginawa kundi ang tumawa eh. Ngiti lang ang request ko sa kanya nitong mga nakaraang araw pero sobra naman yata ang ibinigay niya sa akin ngayon. Si Sir, ano po ang nakakatawa? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Sumenyas naman ito sa akin na lapitan ko daw siya, kaya kaagad naman itong tumalima. Hindi ko pa maiwasang mapangiti nang kunin niya sa kamay ko ang bowl na naglalaman ng pagkain at inilapag sa isang maliit na table na nasa gilid lang ng kayang kama. Matutuwa na sana ako pero impit akong napatili nang hawakan niya ako sa dalawa kong kamay at malakas na hinila palapit sa kanya. Dahil sa gulat, nawalan ako ng balanse at diretsong napasalpak sa katawan niya na siyang dahilan ng pakabuan nito sa kama kasunod ako. Hey! Sir! Ano ba ang ginagawa niyo? Nagrereklamo kong wika sa kanya at pilit na umaalis sa pagkakadagan ko sa kanya nang maramdaman ko ang malabakal nitong braso na nakapulupot sa likuran ko. Sa higpit noon hindi ako makakilos sa ibabaw niya, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Stay still. Hayaan mong ikaw na lang ang kainin ko ngayong umaga. Total naman simpleng instructions, hindi mo kayang sundin eh. Malat ang boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Puno ng pagtataka sa isipan ko habang hindi inaalis ang pakakakatitig ko sa kanyang mga mata. Para kasing nangungusap iyon na hindi ko maintindihan. Parang may gustong ipahiwatig na hindi ko mawari. Kakainin niyo ako. Papapatayin niyo po ako, hindi ko maiwasang tanong. Gumuhit ang ngiti sa labi nito habang may napansin akong kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang dahan-dahan na lumalapit ang mukha nito sa mukha ko. Hindi ako nakakilos sa pinaghalong damdamin na lumulukob sa pagkatao ko hanggang sa naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Sa ikalawang pagkakaon ngayong umaga, uling lumapat ang labi nito sa labi ko. Banayad ang ginawa niyang paghalik sa akin na parang nanunudyo. Sundin mo ang galaw ng labi ko, sweetheart. Kiss me back, utos pa nito sa akin nang saglit niyang pakawalan ang labi ko, pero kaagad din namang bumalik pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon. Hindi ako marunong kaya hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang na dinudungulan ng dila niya ang bibig ko. Napaawang naman ang bibig ko dahil sa ginawa niya, kasunod noon ang pagpasok ng dila niya sa bibig ko. Ginalugad niya ang bibig ko gamit ng kanyang dila. Para namang maubusan ako ng hininga dahil sa ginawa niya. Hindi kasi ako makahinga ng maayos dahil dito. Naramdaman ko pa ang pagsisip niya sa dila ko na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong pagkatao. Ewan ko ba pero ang halik na ito ang nagbigay sa akin ng kakaibang init sa buo kong katawan. Namalayan ko na lang na ginagaya ko na ang bawat galaw ng labi niya. Kusa ko ding impinasok sa loob ng bibig niya ang dila ko kaya hindi nakaalpas sa pandinig ko ang mahinang ungol mula kay Sir Kenneth. Nagumpisa na ding gumalaw ang palad nito sa buo kong katawan. Unang humahaplos iyon sa likuran ko hanggang sa naramdaman ko ang pagtaas niya sa suot kong blouse at pumaloob sa damit ko ang isa niyang palad. Ang bawat madaanan ng palad niya ay nagbigay sa akin iyon ng kakaibang init na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Patuloy ang ginawa naming halikan at hindi maiwasang makaramdam ng excited sa mga susunod na kaganapan na mangyayari sa aming dalawa. Aminado kasi talaga ako na nag-enjoy ako sa ginagawa naming dalawa. Ang sarap pala. Ang sarap ng labi ni Sir Kenneth. Para akong idinuduyan sa alapaap. Bago sa akin lahat ng mga ginagawa sa akin ngayon ni Sir Kenneth. Para akong lalagnatin na ewan. Hindi ko na nga napigilan pa ang mapaungol ang dumampi ang isang palad nito sa tuktok ng aking bundok. Yes, ang aking bundok. Sinisimulan niya ng masahin na nagbigay sa akin ng kiliti sa buo kong pagkatao.
Bigla akong nagising sa katotohanan at wala sa sariling napaigtad ako, kasabay na pag-alis ko mula sa ibabaw niya. Nagmamadali akong bumangon at bumaba ng kama, habang kinakastigo ang sarili ko na hindi dapat mangyari ang mga nangyari sa amin kani-kanina lang. Hey, where are you going, sweetheart? Hindi pa tayo tapos, narinig kong reklamo ni Sir Kenneth. Hindi ko maiwasang mapakagat sa aking labi. Hindi ko na ito sinagot bagkos patakbo akong pumasok sa loob ng banyo. Nakakahiya at feeling ko nabawasan ng ilang porsyento ang dignidad ko dahil sa pagpayag ko na magpahalik kay sa kanya. Ella! Ang tanga mo! Ang tanga-tanga mo, impit kong sigao habang sinasabunutan ko ang sarili ko. Hindi ko ma-imagine na nakipaglaplapan ako sa sarili kong amo. Ano na lang kaya ang iisipin niya? Napakawala akong babae at basta na lang nagpadala sa halik at haplos niya. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Paulit-ulit kong bigkas at nagmamadaling humarap sa salamin. Medyo namamaga ang labi ko kaya wala sa sariling nahaplos ko iyon sabay pikit. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang labi ni Sir Kenneth na nakadikit sa labi ko. Kakaibang sarap na noon ko lang natikman sa tanang buhay ko. Wala na ang first kiss ko. Kinuha niya na. Hest, wala na akong itatago sa amo ko. Nakapanya na din ang bulkan ko at nahimas niya pa. Nakakainis, sambit ko sa sarili kong reflection sa salamin. Para akong tanga habang titig na titig ako sa sarili ko. Feeling ko tuloy ang laki ng nabago sa buo kong pagkatao. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako nanatili sa loob ng banyo. Nahihiya na akong lumabas dahil wala na akong mukha na ihaharap pa kay Sir Kenneth. Bakit ba kasi ang bilis kong nagpaubaya? Heist kainis. Pero kasalanan ko ba talaga? Hindi naman siguro, di ba? Hindi naman ako ang naunang humalik. Si Sir Kenneth ang naunang humalik sa akin kaya bakit nga pala ako mahihiya? Pero hindi dapat pinigilan ko siya. Dapat umpisa pa lang hindi na ako pumayag. Ang tanga ko. Paano pala ako makakahindi gayong nag-enjoy din naman ako? Nagusto ko din naman ang ginawa niya sa akin, parang tangang kausap ko sa sarili ko. Parang gusto nang sumakit ang ulo ko sa kakaisip kaya nagpasya na lang muna akong maghilamos para kahit papaano mahimasmasan sa mga nangyayari. Simula ngayong araw, dapat na talaga siguro akong magbigay ng boundary sa pagitan naming dalawa. Liwasan ko ng sagutin siya para hindi niya ako maparusahan. Kaya lang naman niya siguro ako hinalikan dahil gusto niya akong parusahan. Grabe kasi kung sagot ako Kapag nag-uutos siya, hindi ko masyadong sinusunod. Naubos na siguro ang pagtitimpi niya sa akin, kaya niya siguro ginawa sa akin iyon. Sa isiping iyon hindi ko maiwasang mapasimangot. Hindi din kasi ako kumbinsido Pero hindi naman ako pwedeng magtagal dito sa banyo. Kanina pa ako dito at baka hinahanap na ako ng kumag na iyon. Kailangan ko pa pala siyang painumin ang gamot at lagot talaga ako nito kapag malaman nila Madam Arabella na pinapabayaan ko ang anak nila. Tama, hindi dapat ako magpaapekto. Hindi ko kasalanan. Nadala lang ako ng curiosity at hindi na maulit iyon. Hindi na talaga dahil baka makikiusap na lang ako kay Madam Arabella na magre-resign ako. Kakausapin ko na lang siguro si Ma'am Jen kung pwede pa ba akong bumalik sa kanila. Magdadahilan na lang siguro ako para pumayag sila total alam naman nila kung anong klaseng pag-ugali meron ang kadugo nila Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako dahan-dahan na lumabas ng banyo. Nagulat pa ako dahil naabutan ko si Sir Kenneth na nakaupo na ng kama habang kinakain ang oatmeal niya. Saglit na tumitig ito sa akin sabay iling. Bakit ang tagal mo sa banyo? Kaswal na tanong nito. Kaagad ko naman siyang sinimangutan. Magre-resign na ako kaya huwag niya akong sungitan. Wala po. Nag-isip-isip lang. Malamig na sagot ko sa kanya. Nag-angat ito ng tingin at direktang tumitig sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin sa kanya. Sir, magre-resign na po ako, mahinang wika sa kanya. Sapat lang iyon para marinig niya. Sa totoo lang, nag-aalanga din naman ako. Sayang kasi ang sinasahod ko tapos mabait naman sila madam. Kaya lang paano naman ang dignidad ko? Nakadalawang halik na sa siya akin gayong araw lang at ayaw ko nang masundan iyon. Nakakahiya hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga taong nakapalibot sa amin. Lalo na sa kanyang mga magulang na labis akong pinagkatiwalaan.
Resign? Ilisay, tanong nito habang dahan-dahan na inilalapag sa bedside table ang bowl na walang ng laman. Hindi ko naman maiwasan na. Mapairap. Ilih daw. Ramdam ko pa ang pamama ng lips ko ngayon tapos tatanungin niya ako ng bes. May tupak ba siya? Basta. Sagot ko dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nakakahiya naman kung sabihin ko na ang halik niya ang dahilan kaya magre-resign na ako. Baka pagtawanan na lang ako nito bigla dahil napansin ko sa kanya na parang wala lang naman sa kanya ang nangyari sa aming dalawa kani-kanina lang. Paano kung ayaw kong pumayag? Magpupumilit ka pa rin ba? Tanong nito. Bakit ayaw nyo? Hindi ba't ayaw nyo naman na may mag-aalaga sa inyo? Ilang beses nyo nga po akong itinataboy nakalabi kong sagot. Mahina itong tumawa na ikinagulat ko. Magbabago na ako. Hindi na kita sisigawan. Huwag ka nang umalis. Ang bilis mo naman magtampo. Seryosong sagot nito na labis kong ipinagtaka. Hindi niya na ako sisigawan so ibig sabihin, bati na kami. Pero ang tanong kaya ko pa ba talaga siyang alagaan?